Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH Magandang Umaga, Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Bilis ng araw ha. 26 tayo ngayon ng Nobyembre 2025, Miyerkules. Sa ulo ng ating mga balita, Attorney Harry Roque, tinangging naaresto siya sa The Netherlands. Pinagsabihan lang daw siya na umalis na ng Netherlands at bumalik ng Austria. Congressman Sandro Marcos, isinangkot na rin ni Saldico sa budget insertion scandal. Presidential son may buwelta. Department of Justice nagalok ng 1 milyong pisong reward sa makapagtuturo sa kinaroroonan ni Cassandra Ong. 38% ng mga Pinoy hindi nagbago ang buhay. Mahirap pa rin daw sila ayon sa SWS survey. Higit 8 million pesos na halaga naman ang agarwood na kumpiska ng Bureau of Customs. Sunog sumiklab sa residential area sa Quezon City. 85 na pamilya ang naging homeless kung kailan magpapasko. Bagyong Verbena lumakas pa bilang tropical storm. Ilang bahagi ng Northern Palawan nasa ilalim ngayon ng signal number 2. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng mga balita, lumakas pa taging tropical storm ang Bagyong Verbena habang patuloy na tumatawid sa Sulusi patungo na ito ng Palawan. Dahil dito, itinaas na ng Pag-asa ang signal number 2 sa Calamian Island at extreme northern portion ng mainland Palawan. Kinabibilangan ito ng El Nido, Taytay at Araceli. Nakataas naman ang signal number 1 sa mga sumusunod na lugar: Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, southern portion ng Romblon, northern at central portions ng Palawan. Kasama dito ang Cuyo at Cagayan Silio Islands. Yan din ang Antique, northwestern portion ng Aklan. Ayon sa Pag-asa, mata ng bagyo ay nasa coastal waters ng Linapakan, Palawan. Taglay ang lakas na hangin umabot ng 75 km bawat oras. Malapit sa gitna ang pagbugso nito, umabot ng 105 km bawat oras. Kumikilos ito ng northwestward sa bilis na 15 km bawat oras. Inaasahang magpapatuloy naman ang galaw ng bagyo sa hilagang kanluran sa ibabaw ng Sulusi bago gumawa ng panibagong landfall sa northern portion ng Palawan. Maaari itong umakyat sa severe tropical storm category ngayong araw at lumakas pa hanggang bukas. Dahil sa favorable environment, bago ito humina, epekto naman ng surge ng northeast monsoon. Inaasahang lalabas na ng teritoryo ng Pilipinas ang Bagyong Verbena bukas pa ng umaga. At dahil nga po sa masamang lagyan ng panahon, kanselado ang klase ngayong Miyerkules, November 26 sa mga sumusunod na lugar: sa Isabela, Etchage, Burgos, Cabatuan, Peñablanca, Aurora, gayon din ang San Manuel, Luna, Malig, ang Reina Mercedes, Kawayan City, no face-to-face classes. Ayan, all levels, public and private, pero sa Kawayan City, mag-ship sila sa online modular learning. Sa Cagayan naman, Tugigaraw City, walang face-to-face classes, hanggang senior high school, public and private, magsiship na lang kayo sa online modular learning. Sa Quezon, ang bayan lamang ng Mulanay ang walang pasok, all levels public and private. Sa Palawan, no classes, all levels private and private sa mga bayan ng Cuyo, Coron, Linapakan, Taytay, El Nido, Culion, Aburlan, Agutaya, at gayon din sa Butuanga. Sa Brooks Point, ang walang pasok ng classes kindergarten to senior high school lamang. Sa Oriental Mindoro naman, walang klase o levels public and private sa Bungabong, gayon din sa Bansud. Sa Romblon, Odjongan lamang ang nagsuspende ng klase o levels public and private.
Sorsogon, no face-to-face classes, all levels public and private sa buong lalawigan, pero kinakailangan mag-shift to modular learning. Sa Camarines Sur, bayan lamang ng tinambak ang walang klase, all levels public and private. Sa Camarines Norte, ang Daet, no face-to-face classes, all levels, magsiship sila sa online o modular learning. Ang mga sumusunod naman, walang klase talaga, all levels public and private, Kapalonga, San Lorenzo Ruiz, Talisay City, Gentin, San Vicente, Labo, ang Basud. Wala din pong pasok, all levels private and public. Sa Albay, Tiwi lamang po ang nagsuspende ng klase, all levels public and private. Sa Negros Occidental, ang mga sumusunod ay walang klase, all levels and private. Binalbagan, Hinigaran, Ilog at Bacolod City. Yan po ay nagsuspende ng klase hanggang senior high school sa Bacolod City pala. Magandang umaga, Pilipinas! Lampas tao naman ang naranasan na tubig baha sa Bacolod City dahil sa matinding buhos ng ulan dulot ng bagyong Berbena. Ayon kay Mayor Greg Gasataya, maraming kalsada sa lungsod ang binaha dahil sa mabilis na pagtaas ng level ng tubig sa kanilang major riverways. Bunsod nito, napilitan ng mga residente na umakyat sa bubong ng kanilang bahay at humingi ng saklolo. Sa uling datos ng pamahalaan lokal kahapon, aabot ng 5,000 individual ang maagang inilika sa mga evacuation center dahil sa masamang lagay ng panahon. Tinak naman ang alkalde na mayroong sapat na supply ng ayuda para sa mga evacuation center sa lungsod sa kabila ng pananalasa ng bagyong o kahit doon sa mga nagdaang bagyo. 2 weeks ago lang, dinaan na kami ng 2 bagyo din eh. Yes, opo. Medyo kahit papaano, yung mga evacuation centers ready na naman. No? In place naman yung operations namin sa mga evacuation centers. Magandang umaga, Pilipinas! Naglaan naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of Pagpuor ng mahigit sa 32 million pesos na tulong para sa mga pamilyang naapektuhan ng mga nagdaang bagyong Tino at Super Typhoon Uwan. Ayon kay Pagpuor Chairman at CEO Altenco, ang nasabing halaga ay ginamit para makabili ng 31,000 na relief packs. Meron ding mga non-food essentials. Ipinamahagi ito sa mga apektadong lalawigan. Katunayan, sabi ni Chairman Tenco, 15,000 relief packs ang naibigay na ng Pagpuor sa OCD Region 6 at 7. Bukod dito, may 17,000 relief packs naman ang naipamigay sa mga naapektuhan ng mga nagdaang bagyo sa Camarines Sur, Catanduanes, Aurora, Batangas, Bulacan at Negros Occidental. Tiniyak naman ni Chairman Tenco na magpapatuloy ang Pagpuor. Lagi silang handang tumulong at magbigay ng suporta sa mga kababayan natin sa panahon ng kalamidad. Alas 4:15, oy mga mamis, pwede ho tayo mag-laundry day today. Bantayan lang yung bandang hapon dahil baka biglang bumuhos ang ulan. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self ko sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal na matitindi mantsa based on test sa chocolate, modern sembo ng cotton, gawa po ito ng ACS. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Nadagdagan pa ang mga buto ng tao na na-recover sa Talik sa Batangas na nagpapatuloy na search and retrieval operations kaugnay ng missing sa Bungeros. Ayon sa Department of Justice Prosecution, sa pangunguna ni Attorney Rafael Nicolo Martinez, 3 piraso ng skeletal remains ang pinaniniwalaang galing sa tao ang na-retrieve ng Philippine Coast Guard at ng Philippine National Police. Matayan niya sa report na sinamitan sa Department of Justice ang natagpuang mga buto nakasilid sa itim na net at 3 sako. Gid ni Martinez sa ngayon ay na-turn over naman ito sa scene of crime operations para naman sa kakulang pagpuproseso. 3 patay habang 4 ang nasugatan makaraang araruhin ng isang dump truck ang 6 na sasakyan sa Sumulong Highway, Antipolo City. Batay sa ulat ng pulisya na wala ng preno ang naturang dump truck dahilan para masalpok nito ang nasa unahang truck. Sa lakas ng impact, tumama ang mga ito sa 3 motorsiklo at 2 SUV bago tuluyang bumangga sa stoplight at poste ng kuryente. Agad namang naisugod sa ospital ang mga biktima, ngunit 3 sa mga ito hindi deklarang dead on arrival, kabilang ang driver ng dump truck.
habang nasa maayos namang kondisyon ang 4 na iba pang sugatan. Nasamsam ng Philippine National Police Highway Patrol Group ang mahigit 17,000 na iligal na mga blinker sa pinaigting na kampanya laban sa paggamit ng unauthorized emergency devices. Ayon kay HPG Director Brigadier General Hansel Marantan, umabot ng 17,426 blinkers, 875 sirens at horns at 214 modified mufflers ang kanilang nakumpiska. Sa ilalim ng Presidential Decree 96, ipinagbabawal ang paggamit ng ganitong mga device maliban na lamang kung kayo ay otorisadong ahensya. Babala ni Marantan, sino man ang nakitang gumagamit o nagbebenta ng mga pinagbabawal na accessory, bibigyan ng warning sa unang offense, pagbumultahin sa ikalawang beses, at posibleng arestuhin na sa ikatlo, may kasama pang kulong hanggang 6 na buwan kapag nahuli ka pa sa ikatlong pagkakataon. Magandang umaga, Pilipinas! Magtatapos na sa linggo, November 30, ang San Juanico Bridge Libreng Sakay Program ng Regional Interagency Coordinating Cell o REACT 8 Task Force. Bunso nito ng bumubuti ng availability ng commercial transport services at inaasahang pagtaas ng load limit sa naturang tulay. Matatandang Hunyo 18 ng 2025 nang ilunsad ang libreng sakay program para umalalay sa mga commuter na apektado ng transport restriction sa San Juanico Bridge. Sa kalon nito ang libreng Roro Transport Operations mula Tacloban City Port patungong Amanda Yehan Port sa Basay, Samar. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Mga misis, amoy araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho abay dahil sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglambat sa germs versus another brand may shea butter, pampalambot ng kutik sa presyong abot kaya 1250 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, I challenge you subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Aba, mamigay na muna tayo ng pera. 19. Hindi, 19. 4.19 ang oras sa buong Kapunuan. Pero 16,000, tama, di ba? 16,000. 16,000 po ang naghihintay. Hindi. Tama, 16. 16,000 po. Hindi, 16. Thursday ngayon eh. Nung Lunes, oo. 24, nakalagay dito, 15, 16, 17. 17 pala. Sorry naman. Ala ko lang, mababawasan ko para sa bulsa ko lang din naman ito magagaling eh. Ba't ko pa pinahihirapan ang sarili kong kwentahin ano ha? 17,000 po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog. Dalawang items po ang hinahanap natin. Yung isa gawa sa papel, yung isa naman ay yari sa metal. Ang inyong mga sagot ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan. So habang naliligo gamit ang Shield Bath Soap, sagutin ang ating mahiwagang tunog. Magandang umaga, Pilipinas! Aabot naman ang mahigit 8.4 million pesos na laga ng agar wood ang nadiskubre ng mga tauhan ng Cebu Customs sa isang bodega sa Lapu-Lapu City, Cebu. Sa ulat ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, 5 package ng misdeclared agar wood na mahigit 11 kilos ang kanilang nakumpiska. Idineklarang halaman na alingatong o stinging nettle ang kargamento pero nadiskubring naglalaman pala ito ng agarwood, isang protected species na kinakailangan dumaan sa kaukulang permit para maibenta. Ang mahal kasi itong agarwood. Nagmula umano ito sa Agusan del Sur na planong ibiyahe patungong Malaysia at United Arab Emirates.
Agad namang nag-issue ng warrant of seizure and detention ang Port of Cebu District Collector na si Alexandra Lumantad dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act, Wildlife Resources Conservation and Protection Act at iba pang batas ng laban sa may-ari ng naturang kargamento. Magandang umaga, Pilipinas! Uy, si Arnel Ignacio ayaw na magkomento sa pagkakasibak sa kanya bilang OWA Administrator. Yan ang ibabalita sa atin ni Gorgie Lula. Gorgie, good morning. Maingat pa rin si Arnel Ignacio magkomento sa issue nitong pagkasibak sa kanya bilang administrator ng OWA. Nagpupromote na kasi siya ngayon ng pelikulang Jackson 5 na kung saan isa siya sa mga bida. Kwento pa ito ng mga bading na OFW kaya may connect pa rin sa OWA pero hindi na nagsasalita si Arnel tuwing i-interview siya tungkol dito dahil mas mabuting tahimik na lang daw siya. Hindi pa raw niya alam ang kahihinat na nito pero nagpapasalamat na lang siya dahil meron siyang pelikulang tinapos at marami pa siyang pinagkakaabalahan. Gusto na rin niyang bumalik sa pag-aartista lalo na't nandito pa rin ang mga kaibigan niya sa showbiz na dumamay sa kanya. Nandyan pa rin daw ang mga kaibigang nangungumusta at pinasasalamatan niya ito. Enough na raw ang kumustahan na lang dahil wala naman daw silang magagawa sa isyong kinakaharap niya. Gorgie Lula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. 23 na makalipas ang alas 4 ng umaga, mag-i-invest naman ng 3 bilyong piso ang SM Prime Holdings Incorporated para sa itatayong Ecology Resort sa Nasugbo, Batangas. Ayon sa SM Prime, maglalaan ng bilyong pisong pondo ang kanilang Leisure Resort Residence Building na Costa del Jamilo Incorporated o sa M-Village, isang flagship project ng Marina Estates. Gayit ni SM Leisure Resort Residences Executive President at Business Unit Head Shirley Ong, ang M-Village ay dinisenyo para sa nautical adventurers na galing sa wealthy class. Batay sa project design, higit sa 60% ng resort ay mananatiling open space at natural systems lamang ang nalalabing espasyo. Tatayo nito ng amenities, yan ang clubhouse, esplanade, garden, parks at pools. Pagbibida pa ni Ong, ang M-Village ay tatayo sa 12 hektaryang lupain sa tabi ng Western Seaboard ng Batangas. Kaya tiyak na papatok ito, partikular na sa nais manirahan sa tabing dagat. Kapyanan o Kapayapaan sa Pamayanan, OCM BARM, naglunsad ng 18-day campaign to end violence against women and children. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutak, RH19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum-assalam, Kuyang Angel. Ang mga empleyado ng Kapyanan o Kapayapaan sa Pamayanan Project o CM BARM sa pangunguna ni Project Manager and Senior Minister Abdullah Dong Kusain ay naglunsad ng 18-day campaign to end violence against women and children. Ito'y upang muling pagtibayin ang commitment ng mga empleyado at ng pamunuan ng Kapyanan bilang suporta sa pag-encourage sa publiko na protektahan at igalang ang karapatan ng mga kababaihan at ng mga bata. Ang kampanya ay mananatili mula November 25 hanggang December 12 ng taong kasalukuyan na tatampukan ng iba't ibang aktibidad bilang pagpapaalaala sa publiko na kinakailangan na nagkakaisang aksyon upang malabanan ang anumang gender-based violence. Kabahagi ng moral governance framework ng Bangsamoro Autonomous Region kung saan pinahahalagahan ng BARM leadership at ng bawat Moro ang paggalang sa dignidad ng bawat tao na may kaakibat na katarungan at pagkakapantay-pantay ng pagbibigay respeto sa bawat kasarian. Ayon kay Senior Minister Kusain, ang Kapyanan ay hindi lamang nakafocus sa pamamahagi ng libreng pabahay sa bawat pamayanan. Solido rin itong tumatayo upang ipagtanggol at gagawa ng mga hakbang na maging ligtas ang bawat kasarian. Ang kampanyang ito ay hindi lamang umano sa moral na aspeto, kung hindi isang collective responsibility para sa isang ligtas sa lipunang ginagalawan ng walang pangamba sa anumang uri ng karahasan. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Maraming salamat. 26 na makalipas ang alas 4. Sa mga may lakad, huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo.
May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kamadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ikinalungkot, ikinagalit ng mga empleyado ng DPWH na membro ng DPWH Employees Union ang pag-aresto sa ilang opisyal at mga kawani ng DPWH Region 4B. At ang pagsasapubliko ng mugshot ng mga ito nang hindi naka-blur. Sa inilabas na pahayag ng Union, binigyan diin nito na tila nahatulan agad ang mga akusadong opisyal ng DPWH kahit hindi pa sila napapatunayang guilty kaugnay ng manumalyang flood control project. Giit ng Union, ang mga akusado ay hindi pa napapatunayang guilty at may karapatan pa rin ang presumption of innocence. Kinakailangan dumaan sa due process of law at makataong pagtrato anuman ang posisyon nila sa gobyerno. Naniniwala ang Union na mahalagang labanan ng korupsyon. Ngunit hindi ito dapat na gawing dahilan para isantabi ang karapatang pantao at gumamit ng trial by publicity o pamamaraan na nakakasagasa na sa dignidad ng mga kawani ng gobyerno. Oo nga naman. Bakit pagka ang ipinipresentang mga suspect kriminal o nakapatay, binablur ho yung pati nga sa mga rape, di ba? Binablur ho yung presentasyon, bakit dito? Matinding shame campaign ang ginawa sabi nga naman nila, sana equal protection of the law. Patas lang. Meron pa rin. At saka sa totoo lang doon ho sa mga, tingnan ho ninyo yung mga nakapost nung ipresenta sila. Ang komento ng karamihan ng ating mga kababayan bakit puro tinga? Bakit puro bubut yan? Bakit puro sisiw? Asan yung agila? Asan yung buwaya? Bakit ito? Bakit bulin? Bakit tawag dito? Bakit dilis? Asan yung balyena? Di ba? Yung maliliit ang unang sinampulan sa kagustuhan nilang may maipakita. Asan, di ba? Asan yung mga pasimuno nito? Itong karamihan ng mga ito sumunod lang din doon sa utos sa kanila di ba? Wala din namang magagawa kung yun talagang mando sa kanila. Nandun tayo, labanan, tama naman sila Mahalagang labanan ng korupsyon. Pero hindi ito dapat gawing dahilan para isintabi ang karapatang pantao na sumisira ngayon sa dignidad hindi lamang po ng mga kawani ng DPWH, kundi pati na rin sa dignidad ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. Pakiusap nila, patas lang sana ang treatment. Maganda umaga, Pilipinas! Mga magsasaka sa Leyte, nakatanggap naman ng financial assistance. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Jimmy, maupay ngaga. Mga magsasaka sa lalawigan ng Leyte, patuloy ang pagtulong na pinamahagi ni Leyte 1st District Congressman Martin Romualdez. Mahigit 2,450 na beneficiary mula sa bayan ng Alang-Alang Leyte nakatanggap ng tulong pinansyal bilang suporta sa kanilang kabuhayan. Magbibigay daan ay patuloy ang produksyon at pagpabuti ng sakahan. Ang Farm Program Initiative ni former Speaker Martin Romualdez na patuloy nagsusulong ng mga programang nagpapalakas sa sektor agrikultura para sa mga magsasakang itinuturing haligi ng pagkain at kabuhayan, hindi lang sa Leyte kundi sa buong bansa. Sa gitna ng mga hamon at pagsubok kasamang mga banta ng Bagyo Bervina, mas pinili ng pamahalaan patuloy ang pagtulong sa ating mga magsasaka. Handog na pag-asa at suporta naman ang mensahe ni Leyte 1st District Congressman Martin Romualdez sa sinagawang pamahagi ng Farmers Assistance for Recovery and Modernization Program sa Visayas State University na pinangunahang pagtulong ng kinatawan niya na sina Chief Political Affairs Officer Attorney Mark Stephen Reyes at DSWD.
Dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Arstal Titol Jimmy, angay-angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Binabalik lang ho sa inyo. Pera nyo naman yan eh. Mahigit naman sa 20 insidente ng pagnanakaw sa mga Japanese national ang naitala sa Pilipinas mula noong October 2024. Sa ulat ng South China Morning Post, nagdulot naman ito ng krisis sa ilang mga restaurant sa Maynila dahilan para ilan ang sa mga itong magsara. Dahil din umano sa mga naturang insidente ng pagnanakaw sa mga Japanese national, ilan sa mga Japanese company ay pinagbabawal ang paglabas ng mga empleyado tuwing gabi. Karamihan umano sa mga biktima ay tinututukan ng barel ng mga magnanakaw habang naglalakad sa gabi o di kaya naman ay sa loob mismo ng restaurant. Bunsod nito, marami umanong negosyo ang bumabang kita, nalugi, gaya na lamang ng mga bar sa Makati City. Matatandaan na noong Agosto, 2 Japanese national naman ang binarel, pinatay matapos palabasin mula sa taxi ng mga suspect sa tapat ng isang hotel sa Malate, Maynila. Mga daming investor ha. General Natates, General Tateng, kung hindi pulis na nang re-rape tumitindi naman ho yung problema ho sa pambibiktima ho sa mga foreign nationals. Hindi lang ho mga Hapon ang ayaw nang pumunta ng Pilipinas, pati ho mga Koreano. Ay, sus, may ginoong buhay ito. Yusek nga, hindi nga natatakot, diba? Mantakin mo, sabi ni Senator Ping Lacson, ang may pakanalan daw ho nung graft and corruption, nung matinding mga nakawan at mga insertion. Dalawang Yusek lang. Senator Ping, pukpukin mo nga ulo mo para magising ka. 3 mag-iina patay sa sunog sa Davao City. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag mo, Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Trahedya ang sumalubong sa mga residente ng Purok 8, Barangay Gumalang, Baguio District, Davao City matapos masawi ang isang ina at 2 niyang anak sa sunog na tumupok sa kanilang bahay madaling araw ng Nobyembre 25, 2025. Batay sa panang investigasyon, pasado alas 2:27 na madaling araw na madiskubre ang mabilis na pagkalat ng apoy sa isang bahay na tinatayang 30 square meter at gawa sa light materials. Dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy, hindi na nakalikas ang mag-ina. Kinilala ang mga nasawi na sina Daphne Tar Laordin, 35 anyos, habang ang 2 anak niya ay nakilalang si Cara Eloisis Tar Laordin, 6 anyos, at Z Tar Laordin, 2 anyos. Agad na responde ang BFP Kalinan at Central 911 Fire Auxiliary Unit at idineklarang under control ang sunog bandang alas 3:10 na madaling araw habang tuluyang naapula pagsapit na ng 3:30 na madaling araw. Ayon kay FO3 Jason Iguana, fire investigator ng BFP Kalinan, posibleng substandard electrical wiring ang dahilan ng sunog. Tinatayang 45,000 ang halaga ng pinsala. Tumanggi na ang pamilya na iproseso parang suko ang lugar matapos matiyak na walang foul play sa insidente. Dinala naman ang mga labi ng 3 biktima sa isang lokal na punarya sa Kalinan, Davao City. Ito si Jun Sotera para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jun Soter. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ma'am Evan lang dyan sa Las Vegas, Nevada. Good morning. Magandang umaga po sa mga suki natin, sa Midnight Singers natin dyan sa San Diego, California. Good morning. Magandang umaga po sa inyo, ha? Sa mga Pilipino, mga seafarers, sa mga OFW natin dyan sa Hong Kong, ha? At saka dyan po sa Taipei, Taiwan, sa Macau. Naku, maraming salamat po sa inyong mga remittance. Kahit paano, tumatatag po ang piso against the dollar. Ayan, ha? Oo, pumalo na ito ng 59, pero ngayon balik ko sa 58 level, ha? Salamat po. Kaya pag uwi ho ninyo ng Pilipinas, wag na lang siguro tayong magpasalubong ng imported na tsokolate para madagdagan ang kita ng ating mga magsasaka. Ang tinutukoy po natin ay ang brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon, yung Tangerine Chocolate. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ito para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan, ha, na mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Ayan, Tangerine chocolate with pinya.
Ayan, tangerine milk chocolate. Ayan, tangerine chocolate panutsa. Ayan, ang mga raw material niyan galing din sa ani ng mga magsasaka. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Magandang umaga, Pilipinas! Nakatutulong ang guitar-based rehabilitation program para sa muling paggamit ng mga stroke patients ng kanilang kamay o maging functional ang kanilang kamay. Itong lumabas sa pag-aaral ng University of the Philippines na isa sa mga paraan bukod pa sa traditional occupational therapy. Sa isinagawang randomized control trial, 34 strokes patient na may unilaterally impaired na kamay ang hinati sa dalawang grupo. Isang grupo isinailalim sa nasabing programa habang ang isang grupo naman sumailalim sa pangkaraniwang na occupational therapy. Bawat pasyente ay sumailalim sa 8 sesyon, tig-1 oras, sa loob ito ng 4 na linggo sa Department of Rehabilitation Medicine ng Philippine General Hospital. Dito sinukat ang function ng mga kamay sa bawat pasyente bago at matapos ang programa batay sa range of motion, lakas ng grip at pinch, iba't ibang standardized test gaya ng Jepsen-Taylor Hand Function Test, Purdue Pegboard Test at Biri Boktenica Visual Motor Integration Test. Ayan yung mga test na dinadaanan ng mga stroke victim. Ayon sa mga researcher, may malaking benepisyo ang ganitong pamamaraan, lalo na sa mga lugar kung saan limitado ang akses sa mga pasilidad ng rehabilitation o occupational therapy at maaari din gamiting therapy sa loob ng bahay ng mga chronic stroke patients. Ayan magmamahal nito ang gitara dyan po sa Cebu. Magandang umaga, Pilipinas! Ginagamit umano ng Bureau of Internal Revenue ang ilang mga opisyal bilang modus para makapangikil ng malaking halaga mula sa kanilang o mula sa mga negosyante. Bago pa ba ito? Ito ang binunyag ni Senator J.B. Ejercito matapos suspindihin ang paggamit ng Letter of Authority o LOA ng mga tauhan ng BIR. Batay umano sa reklamo ng mga negosyante at maging ng American at European Chamber of Commerce, 70% ng nakukolektang pera ay pinakikinabangan lamang ng iilang opisyal. Nakakagol ang kanilang bulsa pero hindi nakakagol sa gobyerno. Habang ang 30% ay napupunta nga sa tamang revenue building. Meron akong binabanggit. Ito actual case ho. 5 million ang siningil pero ang niresibo 300,000. Hiyang-hiya naman ako. Nakakahiya. Nakakahiya ho. Nakakahiya ho, Mr. President. Mahiya naman kayo. Isunod nyo ng BIR. Ayan, Mungkahin naman ni o posible umanong sangkot ang ilang mga opisyal, mga examiner, regional director sa naturang scheme ayon kay Senator JB na pwedeng makaapekto sa foreign direct investment sa Pilipinas. Mungkahin naman ang senador sa bagong liderato ng BIR magsagawa ng mga safeguard para hindi maabuso ang letter of authority. At least ilagay muna yung mga safeguards para at least hindi na maabuso itong LOA. Maglagay na siya siguro ng mga clear-cut policies, no? Para hindi yung magkanya-kanya. Actually, nung niraise ko issue, dadalawang isip din pa. Kasi sino ba naman gusto bumangga sa BIR? Lahat takot sa BIR But this is already affecting our foreign investments, our local businessmen, the confidence in government. Ayan. Oo. Kaya nga nag-uusap kami ni Senator JB, ang sabi niya, padala mo nga din sa akin yung listahan ng mga sangkot, lalong-lalo dun sa, di ba? Ilang beses na natin to. Bago pa natsugi si Commissioner Lumagi, binabanggit na ho natin na hindi na huusong manukan ho dyan sa BIR. Ang uso na dyan, bakahan. May rancho sa Pasig Di ba? Ganun na hong labanan doon. Okay. Kaya mamaya, babatiin ho natin yung mga dapat hong ma-lifestyle check. Anyway, yung tatlong mga binabanggit natin, nagsuspindi na daw muna ng construction ng kanilang bahay, ng kanilang mga mansyon. Ayan,
kumukolekta ng ghost, naghahabol sa ghost receipts. Kaya yung kanilang ghost collection goes to their mansion. Ayan, ha? Magandang umaga ho sa inyo, ha? Mamaya, iisa-isahin natin. Baka natutulog pa si Senator JB. Kasi sabi ni Senator JB kaninang umaga, alas 2 na daw sila natapos eh. Alas 2 na madaling araw. Ayan, may resibo pang pinadala sa akin si Senator JB na mag-aalas 2 na sila. Ayun, pinakita. Sabi niya, ayan, 1:59 nang matapos ang sesyon nila kanina, ang pinag-usapan ay budget ng DPWH. Ayan, kaya, anyway, sige, mamaya natin banggitin para baka sakaling gising na si Senator JB at saka si Senator Erwin. Ayan, magandang umaga kay Ginoong Arnel Cubetas. Cubetas, Kusinas pala. Good morning, ha? Mamaya, iisa-isahin natin itong mga, babanggitin natin muli yung mga dapat nabatiin dyan po sa Bigay Ikaw Regalo. Hindi na daw ikaw Bigay Ikaw Regalo. Bilyones inyo resibo. Yan. Akala nyo forever, ha? Akala nyo forever, mga padrino nyo, ha? Andun, yung bossing nyo natsugi na. Maganda umaga, Pilipinas! Inaasahang lalo pang hihina ang foreign direct investment hanggang 2026. Ayon sa BMI Country Race and Industry Research, ito ay dahil sa patuloy na pagbagsak ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan dahil sa lumalalang kontrobersiya sa umano'y korupsyon, hindi lamang sa mga flood control project kundi maging sa mga tauhan ng BIR. Naitala na bumagsak na ang FDI inflows ng 1.3% ng GDP sa ikalawang quarter ng 2025. Mas bababa sa nating 2.5% bago ang pandemya. Dahil dito inaasahan ng BMI o BMI Country Race and Industry Research, mananatiling mahina ang pagpasok ng puhunan hanggang sa 2026. Sa kabila nito, matatag naman ang export growth na 13.1% sa unang quarter o unang tatlong quarter ng 2025. Maganda umaga, Pilipinas! 16 katao na umano'y biktima ng investment scam nagreklamo sa PNP San Carlos City sa Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kawasan, ichikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabosan, Kuyang Angel. Dumulog sa impila ng polusyon ng San Carlos City, Pangasinan ng 16 na negosyante na nakapaglagak ng milyon-milyong piso sa kumpanya ng GRL Quarta Trading na pinamamahalaan ni Mr. Joshua Malikdim na may tanggapan sa Roas Boulevard, San Carlos City. Batay sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Sal de Puentes, ang mga biktimang nagreklamo isang 43 anyos na negosyante na residente ng Malabon City, 30 anyos na binata ng Tondo, Manila, 23 anyos na binata ng San Carlos City at 13 pang individual. Ayon sa mga biktima, may 10% monthly interest lang natatanggap sa kanilang investment, subalit mula ng marid ng PNP Anti-Cybercrime Group noong Mayo 13, 2025 dahil sa ang permit ng JRL ay call center lamang pero ang operasyon ay cryptocurrency. Ilang linggo ring nasarado ang JRL at nang magbukas muli, wala na silang nakuhang monthly interest hanggang sa ngayon at hindi na nila makita si Mr. Layakan. Kasong paglabag sa PD 1689 syndicated estapang ang kinakaharap ng suspek. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RH38 nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Maganda umaga, Pilipinas! 45 makalipas ang alas 4 ng umaga, nangako naman ang Pangulong Bongbong Marcos na mas malalakasin pa ng pamahalaan ng suporta para sa mga makabago, makakalikasang proyekto sa renewable energy. Sa kanyang pagbisita sa Ningning Solar Rooftop Power Facility sa Naik, Cavite, ipinahayag ng Pangulo ang kahalagahan ng inisyatiba bilang patunay ng husay at talino ng mga Pilipino sa larangan ng clean technology. Sa nasabing proyekto, nilagyan ng solar panels sa ang bubong ng 1,986 na kabahayan sa loob ng isang socialized housing community, sama-samang nagge-generate ito ng malinis na enerhiya. Bukod sa pagbibigay ng kuryente, nakakalikha rin ito ng kita para sa mga serbisyong pangkomunidad, gaya ng street lighting, waste management at training programs para naman sa mga residente. Inaasahang makakabawas ang proyekto ng 6,233 metric tons ng carbon dioxide
o CO2 emissions kada taon, katumbas ng pagtanggal ng halos 1,000 sasakyan sa kalsada. Kinilala rin ito sa pandaigdigang tablado matapos magwagi ng Gold Award sa ESG Integration Excellence at Silver Award naman sa Sustainable Renewable Energy Initiative of the Year sa Asian Power Award 2025. Pinuri ng Pangulo ang Solaris at Remulan Lanza kasama ang kanilang mga katuwang sa matagumpay na pagpapatupad ng proyektong ito na hindi gumagamit ng lupang sakahan, hindi nakasisira ng kabuhayan at hindi nasasayang ang lupa. Ito rin ang kauna-unahang rooftop solar energy sa buong bansa na gumagamit ng socialized housing community. Nagkasundo naman ang Bureau of Customs at ang US-ASEAN Business Council tungo sa mas simple at maayos sa transparent na mga proseso sa kawanihan. Ito ay matapos ang isinagawang konsultasyon ng Bureau of Customs sa mga kinatawan mula sa USABC at ilang malalaking kumpanya gaya ng Abbott, Cargill, Chevron, FedEx, Ford, IBM, Johnson & Johnson, Microsoft, Mondelez, SC Johnson, TE Connectivity at UPS. Pinangunahan ni Customs Commissioner Alier Nepomuceno ang dialogo na naglalayong mas mapabuti ang investment climate, trade facilitation at maituguyod ang good governance base sa 2025 US Department of State Investment Climate Statements. Kabilang sa napagkasunduan ng BOC at ng USABC ang mga sumusunod. Pagpapalakas sa digitalization ng ahensya. Kabilang dito ang development ng Origin Management System o OMS para sa mas ligtas at mabilis na verification kung saan nagmumula ang mga produkto. Pagsusuri sa electric o electronic to mobile o E2M system upang mapabuti ang performance nito at suportahan ang Super Green Lane program. Pagripaso din sa SGL process upang matukoy at matugunan ang anumang pagkaantala para sa mas mabilis na clearance ng mga kalakal. Maganda umaga, Pilipinas! Inimok naman ni Agriculture Secretary Francisco Tularal Jr. ang mga magsasaka, mga lokal na pamahalaan at mga ordinaryong mamamayan na tumulong sa pagmamonitor sa mga ginagawang farm-to-market roads at nagbabalang ang pagpapabaya at korupsyon sa mga infrastruktura sa kanayunan ay magpapatuloy na magpapahina sa produksyon ng pagkain diyan din sa kita ng mga magsasaka. Upang higpitan ang pangangasiwa, naghahanda ng Department of Agriculture para ilunsad ang FMR Watch platform o FMR Watch platform kung saan maaaring upload ng publiko ang mga larawan, mag-report ng progreso at magbabala sa issue ng sa mga issue direkta mula sa construction site. Ayon po kay Secretary Chu Laurel, gagawa ng maraming mga bagay tulad ng FMR Watch website kung saan maaaring tumulong ang mga netizen o ordinaryong mamamayan, gayon din ang mga lokal na pamahalaan para i-monitor ang mga proyekto, i-upload yung larawan sa website upang masubaybayan ang mga tauhan ng DA kaugnay ng progreso. Binigyan din ito na mahalaga ang malawak na partisipasyon upang mahadlangan ang pang-aabuso. Sinabi ni Secretary Laurel, kailangan ng tulong ng bawat isa na i-monitor ang lahat ng mga farm-to-market roads upang masagawa ito o maigawa ito ng maayos sa mabilis na panahon. Maganda umaga, Pilipinas! O eto, Chinese tourist, biktima na naman ng snatching sa Malate, Maynila. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales, Saris 29. Boy, good morning. Kuyang Angel, iniimbestiga na ng Manila Police District Investigation and Detective Management Division ang reklamong snatching ng isang Chinese national na si Susin, 34 anyos, sa Malate Police Station. Batay sa reklamo ng biktima, hinablot ng dalawang hindi nakilalang lalaking riding in tandem, kriminal sakay ng kulay abong motorsiklo, ang kanyang iPhone 16 Pro na nagkakalaga ng mahigit sa 70,000 piso. Nangyari ang insidente bandang 1:30 ng umaga sa tapat ng P.O. Campo Town Hall sa Malate. Habang naghihintay, umano siya ng sukli mula sa Grab delivery. Ayon sa salaysay ng biktima sa pamamagitan ng translator, suot ng rider ang puting jacket, asul na pantalon at itim na tsinelas, habang ang back rider ay nakaputing jacket, itim na short at black and white na sapatos. Mabilis na tumakas sa mga suspect patungong P.O. Campo Street, kumalawa sa Arellano Avenue at nagtuloy dito sa Fillmore Street papuntang Barangay Palanan, Makati City.
Imiulat ng biktima ang insidente sa Station 9 ng MPD at kaya nagsagawa ng mga pulis ng follow-up operation bago dalhin ang kaso sa DIDM ng MPD para sa mas malalim na investigasyon. Ito si Boy Gonzales para sa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. General Tateng, what is happening, General? High-value individual arestado naman sa bypass operation sa Olongapo City. Higit kalahating milyong piso ng illegal drugs ang nasamsam. Detala ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Dalawang high-value individual, HBI, ang naaresto ng Olongapo City Police Office sa isinagawang bypass operation sa Kising 18th Street, Barangay New Kalalaki, Olongapo City, dakong 5:35 ng hapon. Nasamsam sa operasyon ang 7 sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ito ng 84.73 gramo na may halagang 571,696 pesos. Kasama na ang isang 1,000 piso bill, 9 na perasong budol money at isang Honda Click motorcycle. Matapos ang transaksyon, dito na naaresto ang mga sospek. Ayon sa Olongapo City Police Office, ang naturang operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng PNP laban sa illegal na droga upang masiguro ang kaligtasan ng komunidad. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May babakikayungan sa masukin natin dyan po sa Pampanga. Magandang umaga, Pilipinas! 52 na makalipas ang alas 4 ng umaga, mayoriya ng mga pamilyang Pilipino, problema pa rin ang bayad sa pagpapagamot o hospital bill. Itong lumabas sa isinagawang pag-aaral ng Boston Consulting Group o BCG sa kabila ng mga hakbang ng gobyerno para sa serbisyong pangkalusugan. Sa resulta ng BCG study, 64% ng mga Pilipino nagsasabing kakailanganin nilang mangutang, humingi ng tulong sa iba kung aabot na ng 10,000 pesos ang bayad sa ospital. Isa sa kada 5 tinanong naman, nabibigat ang magbayad ng 1,000 piso para magpagamot. Lumalabas din sa pag-aaral na 58% ng pamilyang Pilipino ang mas nangangamba para sa kalusugan ang miyembro ng kanilang pamilya kaysa mawalan ng trabaho, magkaroon ng kalamidad at iba pang biglaang problemang pang-pinansyal. Sa totoo lang, meron nga pong dumulog ho sa atin. Umabot, dengue ha. Dengue treatment lang. Ano na rin ito sa semi-private kasi puno daw yung public hospital. Umabot ng 57,000. Yung isa naman, umabot ho ng 120,000. Sabi ko, wala ba kayong PhilHealth? Meron po, pero bawas na po yan. Ang lupit. Ngayon pa naman diba? Usong-uso ho ang usong-uso po ang dengue. Dengue ho ang karamihan ho na nadadali ngayon. Lalaki naman sa Northern Samar nahuli sa akto ng mismong pulis na naghahakot ng illegal na kahoy. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. May buntag ni mo, Jane. Arestado naman ang mga pulis dito sa lalawigan ng Northern Samar isang lalaki matapos na maaktuhan sa kanyang posisyon ang illegal na mga kahoy. Walang anumang dokumento na naipakita bilang patunay na nagsasabing legal ang mga ito. Inaristo ang nasabing akusado ng San Roque Police na pinangunahan ni Police Captain Welmer Basarte, Acting Chief of Police, matapos na ilunsad ng kapulisan ang isang operasyon laban sa illegal logging. Ang nanakip ay lumabag sa Section 68 ng Presidential Decree 705 o yung tinatawag na Forestry Reform Code of the Philippines. Ang nasabing akusado isang 40 anyos at residente ng naturang bayan ng San Roque. Nahuling aktong nagdadala at naglilipat ng mga illegal na pinutol na kahoy. Nakuha mula sa kanya ang 22 piraso ng pinutol na kahoy na tinatayang nagkakalaga ng 11,000 pesos. Kinumpis ka rin ng isang sidecar na ginamit sa paghahakot ng naturang kahoy. Dinala ang nasabing akusado sa San Roque Municipal Police Station at nahaharap sa karampatang kaso. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane Galit Bantayan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 5 minuto na lamang bago po mag-alas 5 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula. Mas may enjoy natin ang mga benepisyo ng ultabayo.
Yan ba, kahit na may sakit ka, di ba? Kakayanin mong bumangon para makapagtrabaho pa rin. Mahirap hulog yung sakit, di ba? Ang pagka may sakit ka, hindi mo dapat talagang ipinapahinga ng todo. Pahinga kang konti, pero wag naman tuloy yun. Labanan dapat ang sakit. Ano ha? Ang Ultabio po ay postbiotic with Lactococcus lactis-strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trials sa Japan. Hindi po testimonial, hindi po kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng Ultabio ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis-strain plasma. Yan po, napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, itinataboy po yung mga toxins na na-accumulate ng ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kasi pinagagana nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Nakatutulong po ang Ultabio, ma-achieve natin ang magandang tulog. Pagka magandang tulog, may magandang disposisyon tayo sa kinabukasan, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga concerns ng tulong ng Ultabio. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, meron ho kayong mga gustong liwanagin, may mga medical experts ho tayo nakastambay sa 0931-033-2871. Ulitin natin na 0931-033-2871. Diyan daw ho kayo magpadala ng katanungan ninyo o ng inyong mga concerns. At ito pang ang Ultabio po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. At kapag bumili ka po ng isang box ng Ultabio Postbiotic, yung 30 capsules, sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka pa ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalalang Ultabio ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! Bakit po natin binabanggit yan? Nagbabalaho kasi ang Global Virus Network o GVN, isang pandaigdigang koalisyon ng mga nangungunang virologists sa mahigit na 40 bansa. Kaugnay na mabilis na pagkalat ng isang bagong variant ng influenza o influenza A subtype H3N2 na tinatawag nilang H3N2 subclade K. Kasunod ito ng pagtaas ng kaso ng nasabing sakit sa ilang mga bansa sa Europe, United Kingdom, North America at maging sa Japan. Ayon sa GBN, ang variant na ito ay isang evolved branch ng karaniwang na H3N2 viruses na palagi ang kumakalat naman taon-taon. Nag-accumulate na umano ng ilang mutations ang virus na posibleng magpataas sa posibilidad na maipasa ito sa tao. Bilang tugon, hinimok naman ng Global Virus Network ang mga pamahalaan sa iba't ibang panig ng mundo. Ganyan din ang mga profesional sa sektor ng kalusugan at mga komunidad na gawin ang mga sumusunod. Palakasin ang kampanya sa pagbabakuna laban sa influenza, lalong-lalo na sa mga vulnerable sector gaya ng mga tatanda na, mga bata, mga buntis, may malalang sakit o immune compromise. Dagdagan ang access sa mabilis na diagnostic test at maagang paggamot gamit ang antiviral treatment. Paigtingin ang integrated One Health surveillance, pagsasama-sama ng mga datos mula sa tao, hayop at kapaligiran. Paglalaan ng pondo, suportahan ang mga pag-aaral para sa next generation influenza vaccines at panatilihing maagap at transparent ang pagbabahagi ng datos sa buong rehiyon. Iyan daw po ang mga dapat gawin para malabanan ang ganitong klase ho ng bagong strain ng influenza. Ayan ha. O baka nakikinig ho yung Department of Science and Technology. Sa halip na kung ano nang walang kwentang exhibit yung pinupuntahan ninyo at nagja-junket lang kayo papuntang Amerika at sa iba pang mga bansa, baka naman po pwedeng yung pondo ilaan ho natin sa pag-aaral, sa pagtuklas ng mga bagong bakuna. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, congratulations nga pala sa mga taga-Finland. Alam ba ninyo na kahit na naghihirap sila, yun ho sa Finland, napanatili pa rin ang Finland bilang happiest country o pinakamasayang bansa sa buong mundo. Napanatili ng Finland ang titulo sa kabila ng mga hamon sa ekonomiya na kanilang kinakaharap. Hindi lang naman ho Pilipinas ang namumrobleme. Kabilang na dito ang mataas na bilang ng walang trabaho. O di ba? Ang Pilipinas, marami din namang walang trabaho. Yung iba, doble na nga ang trabaho, kulang pa rin ang kinikita. Tapos pagka nagbayad ka pa ng tax, mapupunta lang sa bulsa ng iilan. Economic stagnation at problema sa pananalapi. Ayon sa 2025 World Happiness Report, ito na ang ika-8 taon na nasungkit ng Finland ang nasabing titulo.
Ayan. Sana all happy country. Sabi po ni Doña Tina. Kaya lang, Tita Tin, paano ka naman magiging happy kung ang happy ay iilan lang? Pero hindi naman perpetual ang kanilang happiness. Yung dating nag-happy for the past several years. Ngayon, nagtatago. Nabuking ang kanilang flood control anomaly. Magandang umaga, Pilipinas! Sabi nga ni Pangulong BBM, mahiya naman kayo. Mr. President, sama mo na sarili mo. Kamag-anak mo'y karamihan dyan sa mga sabit. Mahiya naman kayo. Sama mo nga sarili mo naman. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Isang minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Baka nakakalimutan nyo, November 26 na lang ngayon ha. Ilang araw na lang Less than a month na lang, Pasko na. Ala pa rin bonus. Yung pong mga nawalan ng trabaho dahil po sa pagsasara ng kanilang mga kumpanya dahil na-freeze ang account ng kanilang mga bossing. Ngayon po ay Miyerkules, kasama natin si Kaobet Badrina mula po sa Pag-asa. Kaobet, good morning. Magandang umaga po, Sir Angel, gayon din sa lahat ng mga tagapakinig natin. Ang bagyong Berbena ay lalo pang lumakas at ito po ay nasa may bahagi na ay patungo na sa West Philippine Sea. Ang huling lokasyon nito ay nasa 130 kilometro kanluran ng Coron sa Palawan. Taglay niya yung pinakamalakas na hangin, nasa 85 kilometers per hour malapit sa gitna. Pagbugso naman sa 105 kilometers per hour. Ito po ay may international name na dahil isa na siyang tropical storm. Ang kanyang international name po ay Koto. Koto ay mula po. Kotong? Sorry. Koto po. Koto. C-O-T-O. K-O-T-O po. Sorry, ang tinig ko po Kotong, no? So, Koto. Koto. Opo. Koto ay galing po sa Japan. Yan po ay isang uri ng instrumento, lira sa atin, no? Lira or musical instrument pala ang koto. Opo, sa Japan. Dito sa atin ginagamitan niya ng soyod. Okay po. Kuto naman yun. So koto. So from here, from Philippines, tutuloy siya ng Vietnam. Opo, or pwede rin po kasi maging low pressure area na siya, baka base po sa track natin hindi na po ito magla-landfall sa Vietnam. So ngayon po signal number 2 pa rin sa Calamian Islands at extreme northern portion ng mainland Palawan, pero papalayo na to ngayon, no, sa bahagi po ng Palawan. Nakalampas na po ito, nakapitong landfall po ito. Yung huli po dito sa may Linapakan sa Palawan, yung po yung ikapitong landfall kasi po mga isla yung dinaanan niya. Signal number 1 naman sa Occidental Mindoro at northern and central portion ng Palawan, kasama yung Cuyo at Kalayaan Islands. Samantala po, may gale warning pa rin tayo dito sa mga baybayin po ng Hilagang Luzon. Kaya delikado maglayag, no, sa may area ng Ilocos Region at mainland Cagayan, maging sa Batanes, Babuyan Islands, dahil magiging maalon po yung karagatan. So sa araw po na ito, mababawasan na yung mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Subalit magiging maulan pa rin sa may bahagi ng Cagayan Valley, partikular na sa Cagayan, Isabela, maging sa Apayao, abot po hanggang Aurora, Quezon, at ilang bahagi ng Bicol Region. Dulot po yan ng shear line habang may mga pag-ulan pa rin sa may Mindoro at Palawan. Dulot naman po nung trap, no, o mga kaulapan na dala ng bagyong si Berbena. Sa iba pang bahagi natin basta dito po sa Metro Manila, possible po medyo maulap na lang yung kalangitan, no? Medyo mabawasan na or halos mawala na po yung mga malalakas na mga pag-ulan. Kung meron man, mga light rains na lamang po ngayong araw. Sa iba pang bahagi natin bansa, dito po sa Visayas at Mindanao na dinaanan po ng bagyo, inaasahan naman natin na posible po na mas maaliwalas sa panahon na yung mararanasan po, no, sa nalalabing bahagi ng Mindanao, ng Kabisayaan at ng Bicol Region. Walang kaulap-ulap sa may bandang Mindanao. Opo, yes po. Mas maaliwalas sa panahon na yung mararanasan po nila. Pero bakit ganun? Ang dami pa rin binaha. Masyado bang matubig tong si Berbena? Well, based po sa ating mga na-monitor, yung mga dinaanan niya po, may matataas naman po yung mga na-record po, no, at least more than 50 to 100. Although, syempre, sir, yung alam natin, Sir Angel, saturated na rin kasi dahil sa mga nagdaang bagyo, no? Yung flood kasi o pagbaha, medyo complex siya eh. Isang component lang yung ulan, no? So marami pa ibang factors na pwedeng makonsider. But yeah, tama po kayo, yung tinatawag antecedent rainfall, ibig sabihin, yung mga ulan na nauna na, no, na ibinagsak bago nagkaroon ulit na itong bagyo.
So nakita po natin na marami po siyang inulan. I mean, maraming dalas siyang ulan, particular na doon sa lugar na dinaanan niya. Okay. So wala naman tayo nakikita ang panibagong sama ng panahon for the next few days? Opo. Sa ngayon, wala pa naman po tayong minomonitor. Pero ang forecast natin, Sir Angel, no, ngayong December, isa o dalawang bagyo pa. And usually, pag December, Visayas at Mindanao din yung nagiging track ng bagyo. Tsaka ang problema pa, kadalasan, pagka Disyembre, naglalandfall. Yes po, opo. At yun nga, sa Visayas at Mindanao yung dinadaan. Or nag-recurve naman. Yun yung dalawang Anyway, sana nga po, total malakas naman tayo magdasal sa langit para wag na sana tumuloy kasi dami na nating perwisyong dinaanan Sana nga po, makapahinga din tayo pare-pareho. Oo, lalong-lalo na matagapag-asa, walang tulugan. Di ba? Okay, pahinga na muna kay Kaobet ha. Maraming salamat, magandang umaga. Salamat, magandang umaga po. Si Kaobet Padrina mula po sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Ayan, alam ho ninyo, ito nakakainggit na balita. Di ba dito sa atin, pagka bumagyo, di ba? Kanya-kanyang padala tayo ng mga relief assistance. Alam ba ninyo, sa Thailand, magpapadala ng aircraft carrier. Lupit magpapadala ng aircraft carrier ang Thailand para maghatid ng relief supplies at medical teams sa katimugang bahagi nito para tumulong sa mga nasalanta ng malawakang pagbaha. Sa ulat, umabot kasi ng 6.6 feet ang tubig baha sa siyam na probinsya ng Thailand at tulang estado malapit sa Malaysia. Sabi na kuling datos, 13 na ang bilang ng mga nasasawi sa Thailand, 19,000 naman ang pinalikas at kinakailangan ng ayuda kaya't nagdi-deploy sila ng kanilang aircraft carrier. Ayun, lupit Ay, susme. Sige. Anyway, eto naman. Alam ba nyo na nakatutulong pala sa development ng utak ng isang bata ang pakikipaglaro ng magulang sa kanila? Ayan. Kaya doon sa mga magulang na nakikinig ngayon, wag po ninyong isang tabi yung panahon na kayo ay pwedeng makipaglaro sa inyong mga chikiting. Sa isang peace study ng University of Leeds, lumalabas na ang 15 minutes, 15 minutong pakikipaglaro ng mga magulang sa kanilang mga batang anak kada araw ay nagdudulot ng positibong epekto sa academic performance ng mga bata. Ang mga aktibidad gaya ng pagbabasa, role play, building with blocks ay nakatutulong para sa problem-solving skills ng mga bata. May epekto rin umano ito sa kanilang pagsasalita, creative thinking, emotional at social growth. Sabi nga nila, pag kinakausap mo daw yung bata, huwag mong kausapin na parang bata. Halimbawa, bangenge magsalita yung bata, sasagutin mo rin ng mga bangenge, di ba? Di ba? Huwag ganun. Kausapin mo rin siya na parang adult. Lumalabas din ang resulta ng pag-aaral ay nagsasabing consistency at quality ng pakikipaglaro sa anak ay napakahalaga at may magandang epekto kaysa sa haba o tagal ng oras ng paglalaro. Ayan. Hindi naman na kinakailangan maghapon. Sasabihin mo, teka muna, baka mabawasan yung oras ko sa pagtatrabaho. At siguro mga 15 minutes daw po, sabi ho ng mga pag-aaral. Kaya sa mga mami at mga daddy dyan, bigyan ng oras ang inyong mga chikiting kada araw, hindi lamang para sa kanilang development, kundi pati na rin sa inyong mas magandang relasyon at family bonding. Ayan. Magandang umaga, Pilipinas! Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malakas Promo kasama ang Pride Detergent. Ayan, ang Pride Detergent at ang grupo po ni Sherwin Alparo ay nandyan sa barangay New Lower Bikutan sa Taguig City. Ayan, Pride Detergent, barangay, kasama ni Sherwin Alparo, ang Pride Detergent sa barangay New Lower Bikutan, Taguig City. Ayan. At ito naman ang ating word of the day. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Ito na! Ang ating word of the day ngayong araw na ito ay happy country. Ayan. Ang Finland daw po ay naitalang happiest country ngayong taong ito. Ayan. Kahit na may mga problema sila, pinaka-happy pa rin sila. Ayan. Magiging happy ba ang ating Pasko, ang ating New Year? Depende ho yan. Pero dito ho sa DZRH, mga bossing ho namin, napakagalante. Kaya,
Lalong na yung si Boss Asasen, si Boss Freddy, si Attorney Reg, si Boss Cesar. No, ang gagalante niyan. Sa radyo natin naman, si Boss Jonathan, si Boss Eric. No, ang gagalante ng mga yan. No? Kaya happy ang aming Pasko dito. Mahiwagang tunog. Pero para maging happy inyong Pasko, eto naman, 17,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Oho, ang inyong sagot ay papadala po ninyo sa 0919-282-645. Sundin ang tamang format po ng pagdetext, empty space, name slash, other slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot na online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, Kaya habang naglalaba gamit ang Pride Detergent, hulaan ang ating mahiwagang tunog, nagkakahalaga ngayon ng 17,000 pesos. Ang clue, isang yari sa papel, yung pangalawang item naman ay yari sa bakal, parehong nahulaan na. Maganda umaga, Pilipinas! At kung may mga lakad man ho kayo ngayong umaga, huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! 5:13 ang oras sa buong kapuluan. 17 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Pagbabalik ng tiwala ng mga negosyante sa gobyerno mahihirapan dahil sa isyu ng katiwalian. Yan po ay ayon kay Senador J.B. Ejercito. Detalye ng balita mula kay Raymond Dadpa, Saris 28. Raymond, good morning. Aminado si Senador J.B. Ejercito na isang malaking hamon sa administrasyon kung paano maibalik ang tiwala ng mga lokal at mga dayuhang negosyante sa pamahalaan. Ito ay kasunod na makaliwat ka ng anomalya na nangyayari sa iba't ibang ahensya. Ayon kay Ejercito, kailangan ng mabilisan at tutuhanang pagbabago na ipatutupad sa lalong madaling panahon. Sa tingin ng senador ay limping mode na o pipilay-pilay ng ekonomiya ng bansa sa susunod na 2 taon, ngunit maaari pa itong mabago kung kumilos ang pamahalaan. Dahil sa epekto ng floodgate scandal ng DPWH, ay apektado ang ating foreign direct investment. Lalo na ngayon at madadagdag pa ang issue ng Letter of Authority o LOA na ginagamit para mangikil ng mga tauhan ng Bureau of Internal Revenue. Narito si Senador J.B. Ejercito. Yung trust and confidence of the people, lalong-lalo na yung mga investors, kailangan yun ang unang bumalik. Pag bumalik yung tiwala ng investors, yung trust and confidence, no, show transparency, show the reforms that are being instituted, maaari maibalik ka agad. Pero it will not be easy, no? Medyo na to. I would say itong past 2 years, itong next 2 years will be limping mode na siguro, pero unless otherwise the reforms are instituted as soon as possible. Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat Raymond. Kung yung LOA ang pinag-uusapan natin, Senator JB, babatiin ko na lang muna yung pong mga naging bahagi ho naman sa kampanya laban ho sa mga ghost receipts. At bahagi din sa sabi nga nila, nasan ba yung kinolekta dyan sa mga ghost receipts na yan? Naging ghost collections. Hi, good morning. Good morning, Arnel Cobetas. Ay, Cobetas. Ito, sina Rupino Cantaros, yan, magandang umaga kay Luis Esquibias, Jos Pilapil, si RD Tan, RD Remir Makatangay, RD Miguel Alfaro, Ryan Calvin Morga, Francis Nabua, Pauline Reyes Pamela,
Pakilista mo na Senator JB ha, at saka Senator Erwin. Para alam nyo na kung sino yung mga ipapatawag nyo. Ayan, sino pa to? RDO Renan Plata, Linda Gray Sagon, Mary Ann Canare, Inocando, Onte, Safra, haba nito eh. Tsaka basta yung lahat ng mga involved doon sa BAT assessment section, yung mga happy niyan, patawag ho ninyo. Alam mo ba ninyo, ang daming natutuwa ng mga regional, mga empleyado ng BIR sa iba't ibang mga region. Sabi nung isang nakausap ko, dahil nagpadala, napakinggan yung broadcast natin kahapon. Sabi niya, Kini, tiwas! Maganda umaga, Pilipinas! Sa translation eto, tapos na sila. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash promo. Kasama ang Pride Detergent. Aba, bilis namang manghuli ni Sherwin Alparo. Nandiyan po sa Lower Bikutan sa Taguig. Sherwin, good morning. Yes, good morning Kuya Angel. Dito nga sa Barangay Lower Bikutan, dito sa New Lower Bikutan sa Taguig City. Tignan mo naman na napaka-busy na ng umaga. Traffic na, may traffic na. Ganito palang kaaga. Pero eto mas matindi. Habang bumibili ng pandesal, huling-huli natin si Nanay na dala-dala pa yung kanyang radyo. Nanay, pangalan mo? Mema Atis po. Si Nanay Emma. Mema. Nanay Mema. Mema Atis. Opo. Si Nanay Mema Atis ay palaging nakatune in sa DZRH. At sino paborito mong announcer sa DZRH? Si Deo Macalma. Sila kay Deo Macalma. Siyempre kasama na si Angel Palmones. Siyempre kasama din si Angel Palmones po. Yan, si Angel Palmones. Dahil yan, nahuli ka namin ito. Sino? Lahat sila dyan. Lahat sa DZRH, paborito mo. Dahil dyan, lahat paborito mo. Ito, meron kang 1,000 pesos. Yan, para sa iyo. Salamat Ate Mema. Ba't Mema? Mema sabi, parang ganon. Nanay, tatay ko yan. Ang sila nagawa ng pangalan yung Mema. Combination ng pangalan nila. Combination ng pangalan ng nanay at tatay nyo. Si Mema. Ano buo na yun, Mema? Opo. Kayo palang original na Mema. Hindi, pero totoo yun ang nilagay sa niya, sa birth certificate, Mema talaga? Opo. Ganun. Mema. Kasi ang nanay ko Milicia, ang tatay ko Manuel. Parang pinagsama. Ba't hindi Mame? So alam na natin ang kasaysayan ng salitang Mema. Akala natin sinasabi natin na si Melissa. Hindi. Si Melissa. Yung kombinasyon ng pangalan. Melissa at Manuel. Yung pala yun. Bakit hindi Mame? Bakit hindi Mame? Bakit hindi Mame? Ba't Mema? Opo. Ewan ko sa kanila. so sino talaga ang nag-originate nung salitang Mema? Kaya nagaling dun sa pangalan ni Ate Mema. Ayan. Dahil huli ka namin na nakikinig sa DZRH at paborito mo ang DZRH, dapat alam mo kung anong ating word of the day. Anong ating word of the day? Happy country po. Happy country dahil happy ka. Ito meron kang bagong DZRH mini component. At syempre meron pang DZRH t-shirt at ang siksik liglig umaapaw na DZRH Noche Buena basket. Hatin sa atin ng DZRH at ng ACS. Yan, para sa yan, Ate Mema. Opo. Ano sasabi mo? Maraming salamat po sa DZRH. Ayan, sabi ni Ate Mema kanina, Kuya Angel, saktong-sakto daw, meron siyang kapalit na ng kanyang radyo dahil nag-order siya sa online, hindi pa dumarating. Oo, tagal 5 days na. 5 days na. Nananawagan siya doon sa magdi-deliver ng kanyang in-order online na radyo na sana dumating na. Ayan, congratulations sa Ate Mema. Sir, thank you po. Congratulations din sa inyo sa siyempre sa mga nais manalo na 1,000 pesos lagi tumutok sa DZRH. Baka na susunod nating winner sa DZRH Pasko Panalo promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Mas Malacash promo.
Oras mo na sa buong kapuluan, 25 na makalipas ang alas 5 na umaga. Para ho sa mga, maganda umaga nga pala kay Mayor Sene Mendoza, dyan po sa Talisay, Batangas. Ambassador Harry Ping, good morning. At sa lahat ng masuki nating maagang gumigising, Mama Sally, yung pong nanay ni Justice Raul Villanueva. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Sa masuki natin, Justice Max de Leon, si Justice Henergito, si Justice Midas Marquez, si Chief Justice Alex Gismundo. Good morning, ha? At sa mga suki natin sa iba't ibang panig ng kapunuan, magandang umaga po sa inyo, ha? At ingat po kayo sa mga lakad ho ninyo, ha? Nang sa ganyan, hindi kayo, lalong-lalo na yung mga tinatamaan, namumroblema ngayon dyan po sa malakas na pag-ulan, ha? Dyan po sa may bandang Palawan. Ngayon, kung kayo ho ay pabalik naman ng Pilipinas, galing kay abroad, nagbiyahe, magpapasalubong ho kayo, wag na imported na tsokolate, ha? Meron ho tayong tangerine chocolate. Yan po ay produkto ng mga magnaniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, itaninim po yan sa ilalim po ng mga nyugan, kaya ngayon nagpuproduce ng husila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate po ay may mahigit 10 variants. Ang mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang ating kapwa Pilipino? Kaya sa pagtangkili ko natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang atin, gawang lokal, but taste global, dahil tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Magandang umaga, Pilipinas! 27 makalipas ang alas 5 na umaga. Yang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 33 na makalipas ang alas 5 na umaga. Pamalengke nga muna tayo. Nasa Sangandaan Market pa rin sa Caloocan si Edwin Duque. Ako, impresyon naman ng gulay yung tumataas. RH23, Edwin, good morning. Ay, buntag Kuya Angel, nagugulat ka sa presyo ng ilang gulay. Kahapon lang, Kuya Angel, itong talong bubaba ng napakababa. Alam mo ba magkano yung talong ngayon? 200 na, Kuya Angel, mula sa dating... Talong 200? 200 pesos. Kaya instead na bibili ka ng 5, isa na lang yung bibilhin mo para may rikatong talong yung pangpit. Itong ampalaya na bumaba na rin, balik sa 200. At ang siling labuyo, 600 pesos. Bumaba na nga ito ng 400, habang yung bill paper ay 350. Yung siling paniga ko yung gel na umabot na ng halos 200, balik sa 400 pesos. Habang itong pipino na 80, umakit na rin ngayong umaga ng 120. Pero yung ibang presyo ng mga gulay ay nanatili naman yung dating presyo, yung dating bumaba na ay hindi naman umakit. Tanging itong mga binanggit kong gulay, ito yung nagtaasan ngayong umaga. Ang kagandaan itong presyo ng karne ay nanatiling 300, ang pork chop 300, ang giniling 300 pa rin, yung pata hulihan 280 at yung pata unahan ay 280, ang liempo ay 400 pesos. At pagkakaiba ng liempo dito sa ibang palengke, 360 yung ibang kilo ng liempo, pero sa karne halos magkakaparehas yung presyo. Ang hindi natinag-tinag na presyo nitong kambing na nanatiling 500, yung pero kung gusto mo naman ng ulo at paa, pwede ka makakabili ng 250 pesos. Ang presyo ng baka naman ay 450 pesos pa rin. Sa presyo ng isda ko dyan, natili pa rin nasa 280 itong bangos na galing ng Dagupan, habang itong bangos naman na galing ng Bulacan, ito medyo mura-mura. Nasa 240 hanggang 260 pesos bawat kilo. Yung tilapia, itong medyo malit at puting, may pagkaputi ang kulay, ito yung huli ng Bulacan, merong huli sa Pampanga, mabibili mo ng 120 ang bawat kilo. Yung medyo malit, merong 90 pesos. Ang medyo mataas sa presyo, itong tilapia Batangas, ito yung sinasabi plapla na kulay itim, 140 hanggang 160 pesos bawat kilo. Sa presyo ng galunggong, natiling 280 pesos pa rin.
Ang yellowfin 260 hanggang 300 pesos bawat kilo. Ang shrimps 180 hanggang 480 pesos. Habang yung espada, ito medyo bumaba na konti. From 400 ay nasa 280 bawat kilo. Yung bisang tunay 260, yung lapu-lapu 240 hanggang 540 pesos. Yung salay-salay 260 pesos bawat kilo. Walang paggalaw sa presyo ng prutas. Habang doon tayo sa presyo ng bigas, nasa 35 yung pinakamura ngayon. Susundan ng 40 hanggang 80 pesos. Yung malagkit, 58 hanggang 60 at ang pinakapatas pa rin, 80 pesos bawat kilo. Yan, Kuya Jel, ating price sa monitoring report. Wala pa rin dito sa Sangatan Market sa Caloocan, Aris 123. Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Edwin Duque. Magandang umaga, Pilipinas! Doon sa mga mag-aagahan, try nyo rin ang sampurado. Sampurado. Di ba? Sarap kaya ng sampurado. Tapos lagyan nyo ng konting dilis. Alam ba ninyo, kaya lang ito, hindi naman kokwa drink, hindi naman sampurado. Ang daily kokwa drink pala, nire-reverse yung age-related memory loss in 3 months. Batay po ito sa pag-aaral ng isang mga dalubhasa dyan po sa Columbia University. Kung saan sinasabi na yung pong mga older adults ay nare-regain ang memory abilities by decade younger. Ang secret ay yung pong mga preserved flavonols doon po sa ating daily cocoa drink at hindi daw po dahil sa tsokolate. Ayan. So dapat araw-araw din natin, dalasan din natin ang intake ng tsokolate. Magandang umaga, Pilipinas! Nananakita ba ang inyong mga kasukwasuhan? Nagkaka-wrinkles na ba? Humihina na ba ang kalamnan? Epekto ho yan ng ating pagtanda. Ipinakikilala po ang Ultaplex, isang health drink mula po sa mga lumikha ng Ultabio, backed by Japanese technology. Ang Ultaplex po ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB, pampalakas ng muscle, glucosa green para sa ginhawa ng kasu-kasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ng galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaplex po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! And speaking of doktor, babatiin ko yung magaling naming Surihano, si Dr. June Adraneda. Dr. Narciso Adraneda Jr. Morning, Doc. Naimbag na bigat kada kayo amin sa mga suki natin dyan sa may Isabela. May alok na 1 milyong pisong pabuya ang Department of Justice para sa sinang mga makapagbibigyan ng impormasyon sa kinaroroonan ni Cassandra Leong upang ito po ay maaresto. Ayon sa DOJ, may tuturing na fugitive si Ong nahaharap sa kasong human trafficking sa Pasig City Regional Trial Court dahil sa pagkakasangkot sa operasyon ng Pogo na Lucky South 99 at Whirlwind Corporation sa Pampanga. Una nang inisyuhan ng warrant of arrest ng Pampanga Court si Ong habang iniutos na rin ng Pasig RTC Branch 157 ang pagkansela ng kanyang pasaporte at iba pang mga akusado sa kaso. Kasama po dito si Attorney Harry Roque, Ronelyn Baterna, Dennis Cunanan at Mercedes Macabasa. Una nang napangulat na nagtungo ng Japan si Ong matapos makalaya mula sa detention facility ng Kamara noong Hulyo. Wala namang record ng departure sa Bureau of Immigration kaya pinaniniwala ang lumabas ito gamit ang backdoor channel o baka naman mamaya may iba pang passport. ICI dumipensa sa Panay Executive Session na kanilang ginagawa matapos itong ihirit ng mga kongresistang inimbitahan. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Dumipensa ang Independent Commission for Infrastructure sa puro executive session na hirit ng 4 na kongresista na kanilang naimbitahan. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Osaka, malinaw ang sinasabi ng kanilang guidelines na sa pag-livestream ng pagdinig. Bagamat general rule anya na i-livestream ang hearing, may opsyon ng sino mga resource person na humiling ng executive session basta't may factual at legal na batayan.
Sabi pa ni Osaka, maaari namang i-waive ng resource person ang opsyong ito at ipa-livestream ang kanyang testimonya kaugnay ng flood control scandal. Binanggit niya na bago pa man humarap sina Congressman Arjo Atayde at Dean Asistio sa komisyon kahapon, kapwa na sila humiling ng closed-door hearing dahil umano sa mga sensitibo at pribadong impormasyon na maaari nilang mabanggit. Tinanong niya ulit ang dalawa sa pagsisimula ng hearing ng komisyon para kumpirmahin yung hiling nila na executive session. Sa ambush interview ng media bago pumasok sa Independent Commission, sinabi ni Atayde na tinanong siya ng komisyon kung gusto ba niya ng executive session. Sa pagtatanong naman ng DZRH News, sinabi ni Asistio na pumayag siyang isa publiko yung kanyang affidavit ng tanungin ng komisyon. Nanghingi naman ito ng media, sinabi ni Osaka na aabisuhan muna nila si Asistio at ilalabas ito oras na magkumpirma na yung mambabatas. Ngayong umaga, haharap naman sa ICI sina Congressman Reynante Arrogancia at Leody Odi Tariela na kapwa rin humiling ng executive session. Ito si Giselle Rico para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Giselle, kailan yung live streaming? Ano ila-live stream nila? Giselle? Ay, no. Kuyang Angel? Anong ila-live stream nila? Kapag hindi humirit ng executive session yung kanilang mga resource person, Kuyang Angel, ngayong araw, pangalawang araw na ng hearing. Malabo yun. Ng hearing ng ICI na puro executive session yung hinihiling ng mga iniimbitahan nila na mga mambabatas. Ayun. Sige, abangan natin. Pero malabo na kasi kung lahat humirit ng executive session, wala na rin, di ba? Kasi bagay, baka mamaya kasi kung ano-ano din masabi nung maitanong sa kanila, anyway, tingnan na lang natin, kaya lang, sabi nga, ang nirereklamo, Giselle, although hindi naman ito concern na ng ICI, nagrereklamo yung mga DPWH Employees Union. Sabi nila, ba't naman ganun yung pagkakatrato dun sa mga iprenesenta kahapon na mga dating taga DPWH Region 4B, di ba? Nung ipresenta sila, hindi bliner yung mga pagmumuka di ba? Dapat dapat standard yun, di ba? Nang sa ganyan yung mga mugshot kuya na inalabas, hindi ba? Hindi pa naman sila convicted felon. Sabi nila sana equal protection of the law. Kung ano yung ibinibigay na proteksyon laban para doon sa mga matataas na opisyal na naaakusahan, sana ganun din para sa mga empleyado, ang mga ordinaryong empleyado. Di ba? Para Kuyang Angel. Naramdam natin yung simpatya yung sentimiento nung mga naipresenta kahapon. Anyway, sana maiparating din ng ICI yan. Yung sinasabi din ko yung Angel nung mga kritiko, hindi naman din nila inaabsuelto itong mga sumuko at naaresto na sa mga otoridad. Pero parang mga maliliit na isda pa lang yung mga yan at ang kailangan nila yung mga pinakamalalaking government official na nakinabang doon sa pera ng taong bayan. Sabi nga naman mga memes, di ba? Sabi nila, tungaw lang yan asan yung elepante? Diba? Nang huli kayo ng dilis, asan yung balyena? Diba? Bakit mga butiki? Mga lang daw ko yung Angel. Bakit butiki? Asan yung buhaya? Hindi daw kaya ng pamingwit yung buhaya. Sabi naman ng DOJ, huwag kayong mag-alala. Soon, may mga malalaking isdang ipipresenta din. Ayan. Kung kailan? Kung kailan, hintayin natin. Anyway. Tingnan natin Kuyang Angel dahil ngayon ang hindi ba may pa-press con din yung DPWH at yung ICI kamakailan, meron silang joint referral na pinakakasuhan ng graft and plunder si dating Speaker Romualdez at si Saldico. Ngayon, sa inilabas naman na referral o kopya ng referral ng Independent Commission for further investigation, yung nakasaad doon sa referral against kay Speaker Romualdez. Sige, abangan natin ang susunod na kabanata, ha?
Okay, Kuyang Angel, ito si Giselle Ricapoy para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Tulad nga na binabanggit, big fish are coming soon. Ito naman ang binanggit ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa gitna ng patuloy na pagtugis ng mga pulis sa mga sangkot sa flood control scandal na inisyohan na ng warrant of arrest matapos makasuhan sa Sandigan Bayan. Ayon kay Remulla, inaasahang mas malalaking personalidad kabilang ang ilang senador at kongresista ang mahuhulog na sa kamay ng batas sa loob ng 5 linggo. Samantala, nagbigay naman ng ultimatum si Remulla sa mga suspect na nasa abroad pa, partikular na sa Qatar at Estados Unidos, sumuko na sa pinakamalapit na embahada hanggang bukas. Kabilang sa mga tinutukoy na tinutugis ngayon si dating Congressman Saldico na hindi pa matukoy kung nasaan bansa at hinihinalang gumagamit ng 2 passport. Ganda umaga, Pilipinas! Naun siya may ang biyahe ni dating presidential spokesperson Harry Roque patungong Vienna, Austria para sana sa kanyang asylum request. Sa YouTube video ni Roque, pinaliwanag nitong dahil sa lagay ng kanyang kalusugan ang dahilan sa likod ng hindi natuloy na biyahe. Ayon kay Roque, binigyan siya ng unfit to fly certificate ng kanyang doktor na nag-opera sa kanya kamakailan. Pero sa immigration ng Netherlands, mayroong doktor na nag-issue naman sa kanya ng fit to fly certificate. Pero pagdating sa aeroplano, tinanong siya ng kapitan kung talagang pumayag siyang lumipad. Sagot naman ni Roque kung siya ang tatanungin, ayaw niya. At inakala lamang niya na wala siyang choice dahil dito, pinababa siya ng eroplano. Tinanong ako, ikaw ba ay talagang gusto mong lumipad? Sabi ko, siyempre hindi. Kasi sabi ng 2 doktor na nag-opera sa akin, hindi ako dapat lumipad. O, di nung sinabi ko yung gano'n, sinabi naman nung taga-immigration ata yun, o hindi ko alam kung sino yun, baka airport police, but we have a certificate na ikaw ay fit to fly. Sabi ko, alam ko yan, 2 yung doktor na nag-certify, pero ginawa lang nila sa akin, kinuha nila ang blood pressure ko at saka yung oxygen ko. Samantalang mga doktor na nag-issue sa akin ng mga medical certificate, mga doktor na nag-opera sa akin. No? So anyways, to cut a long story short, pinababa ako. Ayun. Matatandaan kinasilangan ng Department of Foreign Affairs ang pasaporte ni Roque pero nananindigan siyang hindi pa ito pinal at plano niyang maghain ng motion for reconsideration. Apila ang kampo ng dating presidential spokesperson na si Attorney Harry Roque matapos kanselahin ng korte ang kanyang pasaporte. Ayon kay Roque, hindi pa pinalang desisyon ng Pasig RTC. May 15 days siya para maghain ng MR. Matatandang bukod kay Roque, kinansela rin ang pasaporte ni Cassandra Ong at 3 iba pa kaugnay ng human trafficking, kaugnay ng illegal na pogo operation sa Porac, Pampanga. Ang dahilan ng hukuman, maski hindi daw ako umalis ng Pilipinas para takbuhan yung kriminal na kaso ko, ako naman daw po ay nananatiling labas ng bansa at hindi hinaharap ang proseso sa Pilipinas ng walang dahilan. Okay. Well, unang-una po, hindi pa po pinalyan. Kaya nga po ako nagtataka kung bakit lahat sila ay sinasabi na kanselado ng passport ko. Meron pa po akong 15 araw para mag-file ng motion for reconsideration at nagfa-file po ako ng motion for reconsideration. Bakit? Pumasa sa hamong resignation ni Senator Rapi Tulfo ang administrador ng National Irrigation Administration na si Engineer Eduardo Guillen. Ito'y kung mapapatunayan na niyang depektibo ang ginawang pagsasaayos ng Bulo Small Reservoir Irrigation Project sa San Miguel, Bulacan matapos sirain ang bagyong Karding noong 2023. Ayon kay Senator Tulfo, palyado ang naging repair ng naturang proyekto na ginastosan ng pamahalaan ng 50 million pesos. Depensa naman ni Guillen, mismo ang project contractor ang nag-ayos ng sira ng walang ginastos ang gobyerno at kumpiyansa pa rin siyang pulido ang ginawang repair nito. Sinasabi ko kay Senator Tulfo po, yan ay pinaayos natin na maganda, nilagyan pa natin ng bakal sa loob. Kaya sigurado po ako na but anyway, tinapos po nirepair po ng contractor yan nang wala pong ginastos ang gobyerno. Hindi po yung, ang alam kasi ng ating mahal na senator, may 60 million na ginastos na pinondohan ulit. So ito, back job, parang back job po, admin? Yes po, ang budget po kasi ng NIA bilang GOCC, ang classification po niyan sa GAA ay MOOE. So ang pagkakalam ng ating senador, yan ay para sa maintenance, pero hindi po yon. Yun po yung mismong budget nung kanal na yan noong 2014, yung 50 million na sinasabi niya.
Nananawagan naman si Senator Jinggoy Estrada na tanggalin na ang K-12 Senior High School Program ng Department of Education. Ayon kay Estrada, hindi natupad ang pangakong makakakuha kaagad ng trabaho ang mga nakakapagtapos ng senior high school dahil college graduate pa rin ang prioridad ng mga employer. Marami anyang natatanggap na apila ang senador para tuluyan ang alisin ang naturang programang nagpapahirap lamang sa mga Pilipino. Iginit Estrada, malaking dagdag gastos lamang ang K-12 program lalo na sa mga pamilyang mahihirap. I think this is a failure since lahat yung mga nakapagtapos na sa senior high school, pag nag-a-apply sila ng trabaho, ang hinahanap nila ay college graduate pa rin. So baliwala itong napag-aralan itong ating mga kabataan, lalong-lalo ng masang Pilipino. Kasi marami po ako natatanggap ng mga sulat, mga text messages na kung pwedeng i-abolish itong senior high school program. Sapagkat una-una, karagdagang bayad sa kanila, lalong-lalo na yung masang Pilipino. They have to shell out more expenses for their tuition fee. Sa mga libro nila, sa mga pamasahe nila, sa baon nila. Teka muna. Senator Jinggoy, libre ho yung public school eh. Baka gusto mo sabihin private school. Public school libre naman eh. Ano tuition fee sinasabi mo? Diba? Pangalawa, mahigit 95% po sa buong mundo may K-12 program na. Ba't sisisiin mo yung programa kung dispalinghado yung implementasyon? Diba? Mahina pa rin tayo sa science at math. Bakit o kanyo? Yung pong fast track education program para po sa mga STEM teachers, hindi naman din ho ini-implementa ng todo. Actually, ang problema ho natin, implementasyon. Sabagay, hindi lang naman sa K-12 program. Diba? Maganda ho ang layunin ho ng batas. Maganda po ang adikain ng K-12 program. Pero kung palpak ho yung implementasyon, kulang ho yung pondong inilalaan natin sa edukasyon, diba 2025, inuunan nyo flood control. Nang sa gayon maraming makotong. Diba? Sinong involved dyan? Diba mga kongresista at mga senador? Ba't nyo sisisihin yung K-12? Dahil sa kakulangan ng eskwelahan. Diba? Implementasyon po ang problema, Senator Jinggoy. Hindi po yung wisdom ng batas. Maganda umaga, Pilipinas! 8 minuto na lamang, 6 na ng umaga. Umaga, Pilipinas! 5 minuto na lamang bago mag-6 na umaga. Yung 3 Dalian train na matagal nang nakatenga dyan po sa may MRT3, hindi naman pala display yun. Pagaganahin na daw po yan sa Disyembre. Kailan sa Disyembre at kung anong taon? Alamin natin mula kay Val Gonzalez sa RH5. Val, good morning. Good morning, Kuya Angel. Pinakamadali na ng Transportation Secretary Giovanni Lopez ang safety and requirement checks at maging mga procedures for utilization ng 3 3-car Dalian train sets para agad na itong magamit ng mga commuter. Sa isinagawang inspeksyon ni Secretary Lopez sa MRT3 Depot sa Quezon City, pinatitiyak ng kalihim na maayos na ang mga Dalian trains para sa mas maginhawa at ligtas na biyahe ng mga commuter. Target ng DOTR na makabiyahe na rin sa linya ng MRT ang 3 3-car Dalian train sets sa darating na buwan ng Disyembre. Nitong nakalipas na buwan ng Agosto ay isa pang unit ng Dalian train na made in China ang nagagamit na rin matapos ang isang dekadang pagkakatenga. Sa ngayon ay 4 pa lamang mula sa 48 Dalian trains ang nagagamit at pinakikinabangan ng publiko at ng gobyerno. Matatandang administrasyon noon ni dating Pangulong Noynoy Aquino nang bumili ng 48 Dalian train sa halagang 3.8 bilyong piso. Ngunit hindi ito nagagamit kailanman dahil hindi naman tugma o hindi compatible sa track ng MRT3. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. At least, ayun, hindi naman pala, yung Dalian train, hindi naman pala display. Yan, pagaganahin naman pala yan. Source ng illegal blinkers, wang-wang, binalaan ng Highway Patrol Group. Dami dyan sa may Banawi. Detalye na balita mula kay Edjel Paro sa RH52. Edjel, good morning. Bakit ang ganda ng boses ngayon ni Edjel? Edjel. PNP Highway Patrol Group. Kuya Angel, tinatrabaho na ng PNP Highway Patrol Group ang mga nagtitinda ng blinkers at sirena o wang-wang na illegal na nagagamit sa kalsada ng ilang hindi otorisadong individual. Kasunod yan ang pagkakasabat ng unit sa 17,426 na blinkers o
875 na Sirenat horns at 214 na modified muffler sa halos 3 bang operasyon mula Setyembre 1. Ayon kay HPG Director, Police Brigadier General Hansel Marantan, nagiging kasangkapan kasi ang sellers na mga ito sa paglabag sa Presidential Decree 96. Tanging mga emergency vehicle at mobile patrol ng pulis, militar, ilang tauhan ng law enforcement pa pinapayagang gumamit ng parang instrumento pagdating sa kalsada. Pakinggan natin si General Maranta. We visit those sellers ng mga ganyan kasi in a way they are participatory to the violation of PD 96. Ganun din, first of all, we will give them warning to stop those selling. And then second, they will be penalized. And then we will arrest them and put them behind bars for 6 months. Ginawa ni Maranta na pahayag sa Camp Crame kung saan sinagawang seremonyal na pagwasak sa mga nakumpiskang blinker at wangwang at turnover na rin sa may-ari ng 18 sasakyang nabawi ng HPG mula sa rentangay at iba pang katulad na krimen. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Mas maraming Pilipino ang nagsasabing walang naging pagbabago sa kalidad ng kanilang pamumuhay sa nagdaang taon. Batay sa September 2025 Social Weather Station Survey, 38% ang nagsasabing hindi nagbago ang kanilang pamumuhay, 32% ang nagsabing lumala pa nga ang quality of life. Samantalang 30% naman ang pinakakaunti ang nagsabing bumuti ang kanilang kalidad ng pamumuhay. Mayoriya sa mga ito ay mula sa Mindanao, Visayas, Balas Luzon at Metro Manila. Ang naturang survey ay sinagawa noong September 24 hanggang 30, nilahukan ng 1,800 Filipino adults sa buong bansa. Pero palagi ko walang anak ng mga Nepo babies nakasama sa na-survey. Susunod na po ang 2x2 at ang ACS Balita. Kuya Angel po, si Angelo Palamones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay hango po sa mga aral na iniwan ng Greek philosopher na si Sophocles. Ang sabi niya, all men make mistake, but a good man yields when he knows his course is wrong, and he repairs the evil. The only crime is pride. Dito ho, hindi lang pride greed. Dahil masyadong maraming greedy. Alam na nilang mali yung kanilang ginagawa. Ipinagpapatuloy pa rin. Mas malungkot pa. Yung alam nilang maling ginagawa, ipinapamana pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 2x2 sa ACS Balita, ang oras sa buong kapuluan. ACS na umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.